nangyayari na nadadawit yung pangalan ninyo. Kung hindi po Opo. totoo, ano po kayang motibo nito? Bakit ganito at nadadamay pong pangalan nyo? Ito po yung naiisip kong posibleng motibo. Kasi nga po, alam nyo naman na magiging active ako ngayon sa impeachment proceedings against VP Sara. And then even before that, di ba nung nagka-Quadcom hearing, ay naimbitahan po ako doon 2 beses na resource person. And I did testify about the DDS and then yung mga EJKs doon. At nakita nyo nga yun, nakatabi ko pa nga yung dating Pangulo doon sa hearing na yun. Diba? So, Teka lang. Oo. And then, eto nga, magsisimula na yung impeachment proceedings sa Lunes before the Committee on Justice. And I happen to be an endorser of 2 out of the 4 complaints. At saka, hindi naman ako nawawala sa radar nila yung mga yan. Yung mga gusto talagang manira sa akin na hindi ko nga maiwasan isipin yung alam nyo na yung ginawa nga sa akin noon, yung mga pag-imbento din ng mga testimonya sa akin ng mga so-called witnesses na yon from the National Bilibid Prison. So parang nagiging copycat sila ng mga pinaggagawa noon ni Secretary Aguirre. Kasi he was overlooking all of those operations ng black propaganda and smear campaign against me, all that vilification. Kaya lang, ayaw ko nga sana talagang patulan ito, but I had to issue a statement yesterday, a short reaction, kasi baka may mga mapaniwala na mga gullible. Although siguro naman, hindi naman nila basta-basta maloloko yung karamihan ng mga tao sa ganyang mga istorya. Napaka-ridiculous po yan. Whether maleta yan o paper bag, wala po akong natatanggap. Kung kanino man paper bag ng pera, kung ano ng supposed na laman ng paper bag na yan. Opo. Ma'am.